Hello everyone! Ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about kay Von. Yung 8 million na halaga ng kanilang dream ay bigla na lang itong mawawala. Dahil merong isang engineer na tumakbo at sa video ay hindi nila makontak. Kaya pag-uusapan natin yung sitwasyon ng dalawa. Panoorin natin ang video ni Von. Ito yung dream house na ipinapagawa namin na ngayon hindi na namin makontak yung construction company na to. Napakaganda nung dream house nila Von. At talagang million yung magagastos sa paggawa ng bahay. Magandang gabi po, ako po si Von Ordona, YouTube content creator po dito sa Pilipinas, 25 years old. Nagpapagawa po kami ng dream house namin doon sa may Talisay, Batangas, sa ML Builders. At ngayon, nandito kami sa ospital, tapos biglang lumabas tong balita sa lahat ng mga kliyente nitong ML Builders ng construction company na bigla na lang siyang nawala. Andito kami sa ospital dahil nanganak si Carlene, tapos sobrang busy namin. Hindi ko akalain na ako rin, hindi ko na siya makontak. Pagkasabi sa akin ng isang niyang kliyente na, Von, tulungan mo naman kami kasi hindi na namin makontak si Engineer Mike. Ngayon, sinubukan ko rin siyang kontakin pero cannot be reached na siya. Ang sabi ng isa niyang kliyente, umalis po sila ng biglaan, saying na lilipat daw sila ng office. They trashed our place and left us with outstanding balance. To be honest, I don't think they want to be found. Yan yung sabi ng pinag-iistiyan nitong ni Engineer Mike. Ginawa ko tong video na to para manawagan sa'yo. Alam kong hirap. Mapapansin natin, naramdam natin yung emotion ni Von. At ako medyo lumalim yung hinga ko dahil sa sitwasyon. Dahil nga 8 million yon at pinagpaguran nila. Na namin ikaw makontak, kahit mga kaibigan mo, kahit mga katrabaho mo, mga empleyado mo, iniwan mo na sa ere. Maski yung pamilya mo, kapatid mo, misis mo na may baby, buntis, iniwan mo rin. Ngayon, Mike, Engineer Mike, nakikipag-usap ako sa iyo through my heart na pare, sana lumabas ka, sana magpakita ka. Dahil hindi biro yung lahat ng kliyente na nagtiwala sa iyo. Sa makita natin sa video, hindi pa nagpapakita si engineer or yung engineer. Bakit? Dahil sigurado takot na takot yun. Dahil nga hindi niya matapos yung project, meron siyang ginawang kasalanan at sigurado nadidepress na rin yun. Pupunta tayo dun sa isang sitwasyon sa side ng engineer na meron siyang isang ginawang kasalanan. Pwedeng kulang yung pang construct ng bahay, pero ang totoo no, pinangsugal ng engineer. At isa yung kasalanan dahil ibang pera yung kanyang ginamit. At ngayon, hindi siya makaharap-harap kila Von dahil sa takot at depression siguro, emotional damage. At ang kanyang asawa na merong anak, buntis, sigurado depressed na yun. Dahil sa sitwasyon niya, madami nang humahabol sa kanya. At makita natin doon na parang wala ng hope kasi 8 million tapos meron pang humahabol sa kanya ng mga ibang project niya at madami pang mga sitwasyon na about sa utang. Alright? Kaya si Von, siya ay nanawagan na sana magpakita itong engineer na to. Sa sitwasyon ni engineer, possible na maramdaman natin yon. Kapag na sitwasyon tayo sa ganun, anong gagawin natin? Kung nakita mo ito ni engineer, ang gawin lang natin, ang solusyon na gawin natin ay ipagkatiwala sa Panginoon yung mangyayari. Humingi ng tawad, magsisi sa kasalanan, at mas lalong maging malapit sa Kanya. Maging lumuhod sa Kanya, magpray, laging kumapit sa Panginoon. Sana wag nating gawin na tapusin yung buhay natin dahil lang sa pera. Yes, nagkaroon tayo ng problema, nakagawa tayo ng malaking kasalanan, pero hindi pa huli ang lahat. Pwede natin itong harapin. Pwede tayong magpakita, pwede natin kausapin kung tayo ay handa na.
Siguro hindi pa handa yung engineer na magpakita dahil sa sitwasyon na nangyari. Dahil malaki na yung kanyang kinakaharap at nasa malalim na siyang sitwasyon. At merong time na dumarating yung malaking bagyo sa buhay natin. Kaya ang solution lang ay lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad, mas pataasin natin ang ating spiritual. Dahil kapag yung ating spirituality ay bumagsak, babagsak din ang ating flesh, ang ating katawan. At possible na tayo ay magpakamatay dahil sa sitwasyon na yon. We gave you the money na pinundar namin para sa bahay na buong buhay namin, buong puso namin, pinagtrabahuhan. At kahit ako, parang hindi lang to laban ko eh. Ang laki ng nawala sa aking pera, 8 million pesos yung ibinigay, pinagkatiwala ko sa iyo to start the construction ng dream house namin ni Carlene. Ngayon, hindi lang pala sa akin, hindi lang pera ko yung nawawala, hindi lang yung house namin yung titigil at hihinto yung construction. Sobrang dami mo pang mga ongoing projects na bigla mo na lang silang iniwan, bigla mo na lang silang hindi ka na makontak, wala na silang kasiguraduhan kung pinapasahod mo pa, kung binibigyan mo pa ng sahod yung mga trabahador mo dun sa mga site na mga lupa nila. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo, Engineer Mike, na sana magpakita ka until Monday. Nananawagan ako na sa lahat ng mga nakakilala, sa lahat ng kasama ngayon ni Mike, kung sino man yung kasama ngayon, nakikiusap ako na sana sabihin nyo kay Engineer Mike na huwag nang palakihin to dahil sobrang daming umaasa at gusto ng sagot ng mga kliyente mo. We want answered questions na kailangan mong sagutin at hindi mo dapat to tatakbuhan dahil napakalaking pera nung kada project na hawak mo ngayon. Engineer Mike, na sinasabi ko ulit na huwag mong takbuhan to. Sana makipag-contact ka sa amin, mag-activate ka ulit ng Facebook page mo. Dapat ma-reach ka namin through your phone until Monday. Kapag hindi ka sa amin nakipag-coordinate until Monday, we will create moving actions na hindi mo magugustuhan. And hindi lang to sa akin. Buong pamilya ko, hawak ko rin dito. Pangarap namin na bahay, yung ipinagtiwala namin sa'yo. At hindi ako nag-iisa. Napakadami naming kliyente, project na ipinagkatiwala sa'yo. Kaya sana makikita natin na kapag hindi nagpakita si engineer, magkakaroon ng moving action. Hahanapin siya ng mga pulis. At napakahirap yung ganong sitwasyon. Kung napapanood man ito ni engineer, magpakita na siya. Or tayo na mayroong kasalanan, kausapin natin. Kung takot tayo, mag-pray tayo. Mag-pray natin yung mga sabihin natin. Paano sila i-deal, mangusap ang Panginoon. Nawa, lumambot yung puso ng ating kakausapin. Bigyan tayong ng time, mahabang panahon para makabawi. At na-visualize ko yung pangyayari. Kaya ang nakita ko na lang talaga na solution, magtiwala sa Panginoon. Ay, ngayon lang para maniwala ka na wag ka nang sumisid pa sang malalim sa karagatan, huwag ka nang sumisid ng malalim sa problema, pre. Huminga ka, magpakita ka, lumitaw ka. Para sa'yo to. Nananawagan ulit ako sa'yo, Engineer Mike, at sa lahat ng mga tao, awareness sa lahat to, na kung meron kayong ongoing na mga transactions with Engineer Mike, that is the guy. Kontakin nyo po ako, personal nyo kontakin. Gumawa po kami ng group chat. Lahat ng mga tao na umasa at naniwala sa tao na to, na ngayon, iniwan niya na lang kami sa ere. Hindi namin alam. Maski ako na lululungkot ako sa decision making ko, sa totoo lang. Kasi pinagkatiwala ko sa yung bahay, na pangarap namin, na pinundar namin ng ilang taon na ako nagtrabaho for this. Hindi lang ako nag-iisa. Dami namin nagtrabaho para mapundar yung bahay na gusto namin ipagawa. Gamit yung construction company mo, kala namin kaya mo. Now, pagkaanin mo to, bro. Solve this problem. Harapin mo to. Face this problem, brother. Sana makakaasa ako na magkikita tayo this Monday. Makaka-receive ako ng tawag sa iyo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo na kawawa, yung kapatid mo umiiyak.
dahil wala silang kaalam-alam na iniwan mo na sila sa ere. Kahit yung kanang kamay mo na engineer din, na mga employees mo, iniwan mo na rin sa ere. Mag-isip-isip ka. Sana mabalikan mo ako by this weekend. Makipag-usap ka sa amin, makipag-ugnayan ka sa amin para hindi na lumaki to. So nagmamakaawa si Von na magpakita at nag-i-encourage pa nga siya sa engineer na wag na siyang sumisid. At kung tayo, may kasalanan tayo, wag na tayong sumisid. Bakit? Kapag sa tubig, sa dagat, sumisid tayo ng malalim at hindi tayo makahinga, tayo ay malulunod at mamamatay. Especially kapag wala tayo Panginoon sa buhay. Pag namatay tayo, possible na pumunta tayo sa impyerno. Kaya wag tayong sumisid. Harapin natin yung problema. Engineer, harapin natin yung problema at magtiwala tayo sa Panginoon. Kapag tayo humarap sa problema, tayo ay hindi sumisid na ng malalim, alright? Tayo ay umapaw, alright? Parang nasa dagat tayo, nalulunod. Pag umapaw tayo, tayo ay makakahinga. At kapag nakahinga tayo, tayo ay unti-unting makakabawi. Basta meron tayong Panginoon. Sa sitwasyon naman ni Bon, mahirap yung sitwasyon niya, pinaghirapan niya ilang years, pera nga yun. Basta pag pera yung usapan, mahirap talaga. Kaya kailangan natin na maging mas malapit sa Panginoon. Bakit? Kasi pag naging mas malapit tayo sa Panginoon, malalaman natin yung katotohanan. Alright? Kaya nga kapag tayo ay problemado, kung si Von nanonood niya ito, patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. At ang Diyos na yung bahala sa mga sitwasyon na nangyayari at mga problema na nakita natin. At meron akong babasahin na Bible verse to encourage you na huwag sumuko sa buhay dahil lang sa problema, dahil lang sa pera. Alright? Mahirap yung sitwasyon. Pinakamahirap na sitwasyon yung kay engineer. 8 million at madami pa siyang utang na kinakaharap, madami pa siyang pinanghiraman. Kung si engineer ay 8 million pataas yung kanyang hiram or utang or kinakaharap ngayon, tayo pa kaya? Kung meron tayong hiram or utang, alright, na mababa lang, wala pang million or 100,000 lang, kung yung engineer ay gustong magpatuloy at makiharap, paano pa kaya tayo? Especially kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, tayo ay makaka-recover. Paunti-unti, merong sitwasyon na himala, bigla, pero merong time na matagal dahil meron pang gustong ipakita ang Panginoon sa atin at ituro sa atin ng Panginoon. Sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ilagak nyo sa Kanya ang lahat nyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ilagat natin lahat ng ating bigat. Kung mabigat man ito, pasa Diyos na natin. Ang Diyos na ang bahala. May kasalanan tayo, humingi tayo ng tulong, magmakaawa tayo sa Panginoon, lumuhod tayo. At kung gusto natin maging malakas spiritual, magbasa lang tayo ng Bible. Dahil ang Diyos yung ating pag-asa. Hindi ang pera, hindi ang tao. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Proven and tested yan sa akin, especially. Meron time, ako ay emotionally damaged. Pero ang ginawa ko, nagbasa ako ng Bible every day, every evening. Bago ako matulog, nagpipray ako. Pagising ko, nagpipray ako. Dahil ang Diyos lang ang makakatulong sa akin. At last, ako ay still nagtitiwala sa Kanya. Dahil siya lang ang makakaligtas sa atin. Especially kapag usapang impyerno. Dahil dalawa lang yung pupuntahan natin pag tayo ay namatay. Kung nasa sitwasyon, yung engineer, possible siyang makulong. Meron pang pinakamalalim na sitwasyon or pinakamahirap na sitwasyon, which is kapag namatay tayo, kapag namatay siya, ay possible na pupunta sa impyerno dahil nakagawa ng kasalanan. At kung gusto mong malaman yung katotohanan, gusto nating baligtas sa impyerno, mayroon akong isang video na ginawa sa YouTube channel ko. Ilalagay ko yung link at i-click nyo lang yung link. Kung gusto nating maligtas sa impyerno, panoorin po natin yon at para maintindihan nyo ito ng maayos. Salamat sa inyong panunood. Tayo ay lumaban at lahat ng ating mga problema ay ipasa Diyos na natin. Dahil ang Diyos lang ang solusyon sa ating pinaka mahirap na sitwasyon. Alright, so ngayon dito ako sa Doc's Cafe.
Alright, so dito tayo sa rooftop nila. At kung gusto nyong pumunta dito, punta lang kayo sa Zone 1, Panganiban, Tayug, Pangasinan. At napakaganda ng aking tinitingnan dito sa harapan ko. Alright. Harap ito ng kalsada at merong mga bundok dito. Masarap tumambay. Alright. At masarap din ang kanilang kape. Alright. Pizza, pasta, at iba pang mga food na kanilang binebenta. Alright. Salamat sa inyong panunood. God bless. Laban lang. See you.